Isang araw lang matapos i-anunsyo ng Ombudsman na malapit ng kasuhan si Senador Rodante Marcoleta, sumugod sa EDSA ang mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo bilang paghayag ng suporta sa mambabatas na kanilang kasapi. Pero ang kilos protesta walang permit at nagdulot ng matinding trapiko. Para sa detalye, mag-uulat ng live si Lance Mexico. Lance? Inabot na ng gabi yung ilang mga relihista dito sa may White Plains Avenue sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City. Karamihan sa kanila ay miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ayon sa impormasyon na nakuha natin mula sa Quezon City Police District as of 6 p.m. ay umabot na sa 15,000 yung mga dumalo dito sa kanilang kilos protesta. Sabi ng ilan sa mga nakausap nating mga dumalo dito sa rally ay pwede silang magpalipas ng gabi, handa silang hanggang bukas ay nandirito o hanggang sa walang nagpapaalis sa kanila dito sa venue. Tila nasorpresa nga yung marami kaninang umaga dahil sa biglaang pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Isang araw yan matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na posible ngayong linggo nila kakasuhan ng pandarambong si Marcoleta na isang kasapi ng iglesia at 3 iba pa. Kaugnay ito ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million peso campaign donations mula sa iba't ibang pribadong tao para sa eleksyon. Sa video ng Quezon City Police, nagkagirian ng mga pulis at relihista kaninang umaga. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, 4 ang arestado dahil sa tensyon. Meron daw kasing mga relihista na nuntok ng pulis at ang iba nagdudulot umano ng gulo. Sa panayam kaninang hapon sa NCRPO, sinabi nilang hindi agad-agad madidisperse yung mga nagrarally dahil wala raw direktiba na ganito mula sa mga otoridad. Ito ay kahit sa ibang mga protesta na nagkakagulo ang mga tao at walang permit, agad silang pinapaalis. Sabi kanina ng NCRPO, patuloy ang negosasyon ng pamunuan ng INC at mga pulis. Pero hindi lang sa seguridad ang issue, maging mga yung hindi sumali sa rally ay apektado. Nakabalandra ang malalaking sasakyan sa kalsada kaya ang ilang private vehicles sa EDSA busway na dumaan dahil sa tindi ng trapiko at mapa-southbound o northbound man, matindi ang trapiko na sinapit ng mga biyaherong papasok pa lang sa trabaho. Ang estudyanteng si Kanapi na miyembro ng INC na dumalo sa rally, humingi ng paumanhin sa mga naperwisyo pero sana raw maintindihan ng publiko ang kanilang mensahe. Si Darlo Cordero na miyembro rin ng INC, tinigil muna ang negosyo ngayong araw para makiisa sa protesta kasama ang pamilya. Ngayong laban po na to na gusto po namin ipanawagan sa pamamahala, sa pamahala ng gobyerno ng Pilipinas, hindi lamang po laban po namin, kundi laban po natin itong lahat. Sa future po naming mga kabataan at sa future po ng mga kabataan, pagdating po sa susunod po na henerasyon. Nasasaktan kami sa nababasa, nakikita na korupsyon si Senator Marcoleta, isa sa mga pangunahing lumalaban para sa korupsyon. Masakit sa amin yun kasi kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, sila yung inuunang ipakulong. Dumalo rin dito sa rally ang mga kilalang kaalyado ni Marcoleta, kabilang dyan si Senador Alan Peter Cayetano na nagsalita sa harap ng mga nagpoprotesta. Kayun din si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na kasama sa posible ng kasuhan ng Ombudsman ngayong linggo. Hindi ako magtatago. Noon pa hindi ako nagtatago at sinasabi ko sa nila, hindi sila mananalo. Pwede lang ako makulong, hindi ako magtatago, lalaban ako at kung kaya ko pa magsalita na magsalita, magsasalita ako laban dito. When I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. Pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience. Hirit pa ni Cayetano, inaasahan na raw nila ang mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Sabi niya pa, lahat raw sila ay umunoy quote on borrowed time. Mensyo, buong maghapon ay hindi natin nakita dito si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Cayetano, hindi niya pa umano nakakausap si Marcoleta. Pero sabi ni Cayetano, ay posible ring pumunta dito ang isa pa nilang kaalyado na si Senadora Amy Marcos. Sabi naman ng tagapagsalita ng INC na si Edwin Zabala, hindi umano tutol yung grupo doon sa pagpapatupad ng batas pero kontra sila kung babaluktukin ito. Samantala mensyo, sabi rin ng QCPD ay nakakuha na ng permit ang INC para sa extension ng kanilang pagtitipon bukas July 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At yan muna ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Benjo. Maraming salamat, Lance Mexico, nag-uulat live mula Quezon City.